Iba pa rin po talaga kapag gawa sa malagkit na bigas yung ating mga kakanin. Kung dati po kailangan po muna nating ibabad ng ilang oras yung bigas bago natin ipagiling, ngayon po magpapakita ko sa inyo ng isang pamamaraan kung sakaling gagawa kayo ng kakanin gamit ang malagkit na bigas. Sa ating recipe ngayon, gagamit po ako nitong ating ube halaya. Bali 1 kilo po ito ng aking binili. Ngayon po 750 grams na lang po or 3/4 kilo. Dahil after po natin itong mabalatan, tinanggal po natin yung mga hindi magandang parte. Hiwain nyo po ng maliliit. Pwede pong mas maliliit pa dito sa aking pagkakahiwa. Then sa isang kaldero, maglagay po tayo ng 1 kilong malagkit na bigas. Hugasan lang po natin ito ng 2 hanggang 3 beses. After nyan, lagyan po natin ito ng 9 cups ng tubig. Ito na po yung pinakamagluluto dito po sa ating bigas. Then, ihalo po natin yung ating mga nahiwang ube. Nang sa ganon, habang niluluto po natin yung pinakamalagkit na bigas, maluluto na rin po ito. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit mas maliliit pa na hiwa ay pwedeng nyong gawin. Sa pagluluto po ng malagkit na bigas, una niluluto ko po muna ito sa medium heat. Inurasan ko na rin po ito, inabot po ako ng 35 minutes. After nyan, hinaan na lang po yung lakas ng apoy over medium-low heat. Then niluto ko po ulit ito for another 30 minutes bago po tuluyang naluto yung ube. Dito po sa ating recipe ngayon, walang kaso kahit medyo maging malata po yung pagkakaluto nyo sa inyong bigas. Ang pinaka-importante lang po, siguraduhin yung lutong-luto po yung ating ube. Then, pwede po natin itong i-mash, pero kung available naman po sa inyo ang food processor or blender, much better po na yun yung inyong gamitin. Habang biniblend nyo nga po pala ito, gumamit na po kayo ng ating coconut cream. Dito kasi sa ating recipe, mangangailangan po tayo ng 3 cups ng coconut cream or ng ating kakanggata. Kaya po habang ito ay inyong minamash or biniblend, pwedeng maglagay na po kayo ng paunti-unti nito. Yung 3 cups ng ating coconut cream, hindi ko po lahat nahalo habang ito ay ating biniblender, kaya ngayon po ihahalo na po natin sa ating mixture. Madali na lang po itong mablender dahil nga po naluto na natin yung ating pinakabigas, malambot na po ito, pero make sure lang po na bago nyo po ito i-blender, malamig na po ito nang sa ganon hindi po masira yung inyong blender or food processor. Ngayon po maglagay naman tayo ng 1/2 kilo ng asukal. I-mix lang po muna nating mabuti bago naman po tayo maglalagay ng 1 lata lang po nung tig 390 grams ng condensed milk. After po natin itong ma-mix mabuti, buksan na po natin yung ating kalan over medium heat. Then dito po, lulutuin po natin ito hanggang sa ito ay tuluyan ng kumunat. Syempre asahan na natin sa paggawa talaga ng kalamay, bukod sa ating pasensya, talaga naman pong ihahanda natin yung ating braso sa paghahalo. Optional lang po, pwede naman pong magdagdag pa kayo ng ube flavoring or violet food coloring. Dito nga po pala sa ating recipe, if ever po na halaya yung available sa inyo, syempre wala na po kayong isasama doon sa ating pagsasaing kanina. Gawin nyo na lang pong 5 cups yung pinakatubig ng ating malagkit na bigas kanina. At sa pinakatamis naman po, pwede nyo pong ilesen lalo na kung matamis po yung ilalagay nyong ube halaya. After 30 minutes ng ating pagluluto at kulong-kulo na po ito, maglalagay naman po tayo ng nasa 120 grams po ng powdered milk or yung 4 na suwak pack. Nasa 1 1/4 cups naman po ito kung cups yung gagamitin yung panukat. If ever naman pong walang available talaga na ube, wala ring available na ube halaya, don't worry, pwede pong gumamit kayo ng ube flavoring na lang or ube powder. Ganun lang din po, babawasan nyo po yung tubig sa pagluluto ng inyong malagkit na bigas. 1 oras na po ngayon ang nakakalipas mula nung mag-umpisa po tayong magluto nito. Patuloy pa rin po tayo sa paghahalo hanggang sa makuha po natin yung kunat at consistency na gusto po natin sa kalamay. 1.5 oras na po ngayon yung nakakalipas, patayin na po natin yung apoy sa ating kalan sa ganitong consistency pa lang dahil kapag lumamig pa po itong ating kalamay, mas magpipirm pa po ito. $500 ml na microwavable tubs ang gamit ko rito, na pa-oval lang po yung shape, at dito po nakapuno po tayo ng 8 piraso. Ang buong listahan ng ating mga sangkap kasama na po yung mga presyo nito ay makikita nyo po sa bandang dulo ng ating video.
Ngayon pa lang po ay napakasarap na nito, pero syempre kapag kakanin bagay na bagay po rito yung ating malutong-lutong na latik. Para lang po sa another option nyo, pwede rin po kayo rito mag-toppings ng ginadgad na keso. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating kalamay ube. Mainit-init pa po talaga ito ngayon, pero tingnan nyo na po kung gaano ito kakunat. Mas magiging firm pa po ito ng kaunti kapag ito po ay mas malamig na. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina sa umpisa, ibang-iba po talaga yung ating kakanin kapag talaga naman pong malagkit na bigas yung ating ginamit kumpara po doon sa mga ready to use ng glutinous rice flour. Kaya po sa mga lugar na walang gilingan at talaga naman pong medyo mas mahirap nga naman talagang maggiling kapag bigas pa lang po ito. Kapag giniling po kasi ito sa blender at food processor, talaga namang medyo may malalaki pang butil na maiiwan. Ngayon po yung ipinakita ko sa inyo, pwede nyo po munang isaing bago nyo po gilingin. Mas malambot na kaya hindi na mahihirapan yung ating blender or food processor if ever na yun po yung ating gagamitin. Tatagal nga po pala itong ating kakanin sa ating fridge ng up to 2 weeks basta proper storage lang po, hindi po nababasa ng tubig. Huwag nyo munang ilalagay yung latik kung sakaling i-store nyo pa po ito sa inyong fridge dahil mamumuo po yung ating latik.